Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Sa ngalan po ni na Father Pep Bacay, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, at ni Sister Son Kayanan, ang Lay Coordinator ng mga Catechists. Ito po si Karen Shi na taga Santa Rita. Inaanyayahan po namin kayo ngayong gabi para samahan kami sa isang oras na naman ng masayang kwentuhan at talakayan tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon dito sa programang Barkadahan kay Kristo, dito sa ating paboritong himpilang Bright FM 91.9. Chorus kagad, ha? Kung nagtataka po kayo kung nasaan ang ating mga mahal na anchors, sina Father Pep at Sister Son, si Father Pep po ay pauwi na galing Dumaguete mula sa isang gawain nilang mga ekonom ng mga dioceses dito sa Pilipinas. Si Sister Son naman po pauwi na rin galing ng Tagaytay. Sabi niya kagabi yata yun, nung isang gabi, ang ginaw daw. Hi Sister Son, kumusta na po kayo? Miss na namin kayo. Kasama ko po ngayong gabi bilang mga ano ba tayo? Bilang mga taong bahay, ang tatlong mga makikisig at magagandang kabataan galing din sa Santa Rita. Magaganda. Nako, ayan na po sila. Magpakilala muna kayo. Magandang gabi po sa ating kabarkadahan. Ako po si Bernadette. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan kay Kristo. Magandang gabi po, Karen Miklat from Santa Rita. Hello po sa mga nakikinig. Patuloy pa po kayo makinig. Ako naman po si James from Santa Rita. Sana po magsama-sama tayo sa isang oras na pakikinig dito sa Bright FM Barkadahan kay Kristo. Yan. Naririnig po ninyo kami tuwing Biyernes. Kuminsan, kompleto kami. Kuminsan, ako lang po. Pero ngayon, dahil taong bahay, ayan, complete cast halos. Yes. Para maging lubos po ang inyong pagsama sa ating masayang talakayan, maari po kayong tumawag sa ating mga hotline numbers. Ano nga ba yan, James? Ang ating pong Sun hotline number ay 0932-462-0898. Ulitin ko po, 0932-462-0898. Para naman po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Ayan, pwede po ninyo kaming tawagan o di kaya naman po magpadala ng mensahe sa ating mga text line numbers. Ito po ang ating smart text line numbers. Sir 918-351-8282. At Globe text line numbers naman po ay Sir 917-363-3738. Ulitin ko po sa Smart 0918-351-8282. At sa Globe naman po, Sir 917-363-3738. Sa mga gustong maging miyembro naman po ng Konekta Katekista Program, mangyari lang pong mag-text tayo o mag-text sa atin. I-type ang REG, all caps, space, at ilagay o i-type ang inyong buong pangalan, / ang inyong vicariate, parokya, paaralan, o inyong tirahan at ipadala sa ating mga numero 0927-891-0966, 0927-891-0966, o yung sa number 0922-831-5967, 0922-831-5967. Pagkarehistro po natin, makakatanggap po kayo araw-araw ng mensahe galing sa mga winika ng ating Panginoon. Maari din po nating ipadala sa mga numerong iyon, yung 0927-891-0966 at 0922-831-5967, ang mga prayer requests na isasali natin sa mga intentions ng mga misa sa Arsobispado de Pampanga.
Nais po naming pasalamatan si Sister Zon Basco sa pag-maintain ng ating Connecta Katekista program. Salamat po, Sister Son. Kung nais po ninyong mapanood naman ang aming mga broadcast habang narito kami sa radio booth, ayan, ngayon po, live stream, mangyari pong pumunta sa... Para po sa ating live stream, pumunta po kayo sa www.ustream.tv. Yung pong Ustream natin is USTREAM. Yes. At i-search lang po yung Bright FM 919. Actually, pwedeng diretso yan, James. www.ustream.tv/channel/brightfm919. So, pag kaabot po doon, dire-diretso, matutunghayan na ninyo ang live streaming ng programa. Binabati po namin lahat ng mga nanonood sa amin ngayon, yung mga nasa ibang bansa o mga pati nasa Pilipinas. Marami daw po nanonood, mga nasa Dubai, nasa Vienna, may mga nasa Australia din at mga mangyari pati dito sa Pilipinas. Kung minsan, alam ko si Karen dito nanonood pag wala siya dito eh. Sa mga nais namang balikan ng mga nakaraang episodes, nariyan po ang ating Facebook page, ang Barkadahan kay Cristo 91.9 Bright FM. Friends tayo. O, pwedeng hanapin din yung account mismo. Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Okay? Ano pa yung iba nating kailangan sabihin? Wala na. So, ngayon, basahin muna natin ang Ebanghelyo para sa araw na ito, ang Miyerkules ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Babasahin po ni Bernadette sa wikang Kapampangan na special request ng ilan sa ating mga tagapakinig. Ingmaya pabalita, king libro ng San Marco. May akoya ka rin i Jesus at minuliyo king sarili ng balen. Kaya benalo ding alagad no. Karas na ning aldo ning sabat, may gumpisayang tinuro king sinagogo. May nga pamula lalo, ding dakala taong may karamdam kang Jesus. Ngarang sinabi, "Nuka rin na nga ni Batyan, nanong kabyas nan ing miyabye kayo. Makapagmula lang daraptan no. Ewari, yaing karpenterong anak ng Mario, at kapatad dari Santiago, Jose, Judas at Simon, at ding kapatad ng babay. Ewari kaya beyabe tala. At ela meniwala kang Jesus. Inya nga ng Jesus karela. Parangalandering sablang tao ing propeto, subali mo ding kabalen no, ding kamaganap no, at ding katubalen no. Eya di napat na numang milagro ka rin, nunemo inyang itumpak na lo ding gamat no, karing mapila na masakit at kinayap lo. Tutunang pigmulalan Jesus, ing kaya landang kapaniwalan. Ing maya pabalita, ning kaya katang kasalpantayanan. Kapurian kay ka, Kristo. Parang napabuntong hininga kayong lahat. Relate na relate ba kayo? Hashtag nakaka-relate. Okay. Sige nga, kung nakaka-relate nga, ano ang maari nating ibahagi na napulot natin sa ating mabuting balita ngayong gabi? What got your attention? Sige nga. Karen, ano yung relate na relate ka? May friend ako. So, relate ka talaga? Relate po talaga. Talagang na-relate mo. Kwento. Sige, Personal sige. friend at saka experience na din. Wow, marami. Sige nga. May friend ako na binigay sa kanya yung responsibilidad. Tingin kasi sa kanya, slow. Teka, ano yan? Sa class? Sa bahay? Taga Manila po siya. Okay. Friend ko siya. Tingin sa kanya slow, pero mahinhin lang talaga siya. Tingin nino? Nung mga kaklase niya. Okay, so sa school setting. Okay. Tapos, may group projects sila. So, lahat ng mga ka-group niya, busy na. So, yung pinapabili po sa kanya, sa kanya in-assign. So, So, may project. Opo. Okay. Yung pong pinapabili sa kanya, 2 bagay po yun. So, kung inutusan ka, may pinapabili na 2. Hindi naman siguro kailangan ng listahan.
Sige, tuloy. Tapos, nagalit yung iba niyang kagroup sa taong nag-utos sa kanya kasi bakit daw sa kanya inassign may pagka-slow yun. So, Okay. yun. Kinabukasan po, dumating siya. Dala niya po 3. Yung isa po doon, reserba kung kakailanganin. So, yung pong nanghusga sa kanya, para napahiya po sila kasi agad nilang hinusgahan, magagawa naman Oo po nga. pala niya. Sobra pa. Kumbaga may foresight pa yung kaibigan mo. Hindi lang 2 yung binili. May reserba pa. May reserba pa. O, ano yung sabi ng mga nanghusga sa kanya na Nagsorry mismo po kasi dapat daw hindi nila hinusgahan kasi may bagay din siyang magagawa. Oo nga. So, backtrack ng konti. Na-relate mo kagad. Opo. Yung gospel natin ngayong gabi, yung nangyari, kasi si Jesus, di ba, yung pag-uwi niya, parang kunwari, kung tayo pag-uwi natin ng Santa Rita mamayang gabi. Ano yung mangyayari? So, pag-uwi niya, nagsalita siya sa sinagoga o sa templo nila, biglang may nag-react na sino ba yan? So, yung reaction na yon na-relate nyo kagad sa ating pangkasalukuyan at friend mo pa Karen, no? Opo. O, sige. So, nagpa-sorry. So, yung panghuhusga, hindi pala tama. Yung, Hindi tama. yung husga nila sa kanya. Okay. O, ano pa? Bernadette. Minsan po, ako naisip ko, bakit po kaya minsan yung mga kakilala natin or kung sino yung kasama nating lumaki, bakit sila pa po kaya minsan yung hindi naniniwala kung ano yung kakayahan natin at yung kaya nating gawin? So, Para yung pong the ganun. closest to us, yun yung ibig Opo. nyo sabihin. Opo. Sila yung nagda-down sa atin. Opo, yung parang, ano ba, magagawa niyo ba to? Ganyan. So, may experience po ako doon. Yung po experience ko, Natatawa ka kagad. yung pong inaasahan kong magbibigay ng lakas ng loob sa akin na i-continue yung isang goal, siya pa yung tao na nag-down sa akin. Siya pa ang unang nagsabi na, kakayanin mo ba yan? Eh kung sila nga, hindi nila kinaya. Ikaw pa, na hindi ka naman kasing galing nila. Tapos, makakayanan mo yan. Para pong ganun. Anong naramdaman mo nung sinabi yun? Medyo, masakit. Masakit po sa part ko. Kasi, siya po yung inaasahan kong magbibigay sa akin ng lakas ng loob na i-continue. Tapos, sa kanya ko pa unang maririnig yung mga ganong kataga. Di ba? Medyo parang off po. Medyo off. Kasi, kung minsan yung mga, dapat, kapag tayo yung pinakamalapit na tao, tayo yung nagbibigay ng pag-asa. O, baka naman hindi mo kaya talaga. Hindi Ay, naman baka hindi ko nga po talaga kaya. Hindi, kasi Hindi, kailangan din nagsasabi tayo ng katotohanan, di ba? Pero, ramdam mo naman na hindi, paano ba? Sinunod mo ba siya? Hindi po. Kasi po, mas pinaniniwalaan ko po yung sarili ko na kaya ko, even though sinasabi nila na hindi ko kaya. So, sa Yun. sa panghuhusga sa'yo, tinuloy mo naman kung ano yung ginagawa mo. Opo. And fortunately, at the end of the day, I did it. Very good. So, kung ibabalik natin sa gospel yan, ano kaya ang naramdaman ni Hesu Kristo Opo. nung ganun yung narinig niya? Sige, balikan natin yan maya-maya. James, may idadagdag ka ba? Sabi mo kanina may tanong ka. Sige, mamaya yung tanong. Parang may gusto pang idagdag si Karen. So, nung high school, flashback. Oh, kasi college na po si Karen ngayon. Nung high school, may ginanap na debate sa school. So, yung topic namin is arranged marriage versus love marriage. So, sa panahon ngayon, mas agree sila sa love marriage kaysa sa arranged marriage. So, sa amin napunta yung arranged marriage. Tapos sa kagroup, yung sa kalaban yung love marriage. Sakto, yung tigti-3 kasi. Ako lang yung babae. Sa affirmative side at saka sa negative side, ako lang yung babae. So, yung mga klase ko, alam kasi nila nasa classroom, tahimik ako, yung parang Ay, tahimik daw. tahimik yan. Naniniwala Sa ka ba, classroom. tita? Tita, Parang hindi. Sa classroom, tahimik Oh, yan. sige. So, may narinig ako na baka hindi ko daw kayanin, lalo na medyo
marunong yung mga kalaban ko. So, ginawa ko yung best ko para mapanalo yung debate na yun. So, yun nga, bandang huli nanalo din kami. Kahit ano, yung sa amin yung arranged marriage. So, nanalo pa rin kami. Tumutuwa ka naman. So, nahusgahan ka na naman. Nahusgahan Karen, po. na hindi tama yung paghuhusga. Ako rin, may kwento ko. Yung mga paghuhusgang yan, we can be at the receiving end. Kung minsan, tayo yung nahuhusgahan. Pero, sa tingin ko, mas madalas tayo yung nahuhusga din eh. Yung tanong sa atin, kasi sa Ebanghelyo ngayon, may dalawang bagay akong napansin. Agaw pansin yan sa akin. Una, yung halatang halata o very obvious. Si Jesus ay pinagdudahan ng kanyang mga kababayan. Para sa kanila, sino ba itong nagsasalita o nangangaral sa kanilang mga pawang hindi ko alam kung paano yung pagtrato nila eh. Siguro iniisip nila, si Jesus, sino ba siya para pangaralan tayo ng ganyan? Yung mga nangangaral ng ganyan sa sinagoga, mga nag-aral, mga scholars. Yes, Talmudic scholars, yung mga rabbi na talagang bihasang-bihasa. Sino ba to? Yung sabi nga nila, sa Kapampangan, alwagi yan, karpintero yan, tulad nga ng pagbasa. Tapos, familiar kasi sila sa kanila, di ba? Yung, kung sa panahon natin ngayon, siguro ang sasabihin nila, uhugin ka pa lang, o in Kapampangan, sipunan ka pa mo, kakilala na ka, o sino ka para magsalita ng ganyan ngayon? O nga naman. Nangyayari yan. Di ba? Kunwari, imagine natin kung si Karen, 5 years from now, pinagsasabihan tayo. Nako, may kasabihan kasi tayo sa wikang Ingles na familiarity breeds contempt. Anong ibig sabihin nun? Kapag kakilala mo yung tao, kung minsan naiinis ka, nangyayari yan at nagiging totoo ito. At naging totoo ito sa pagkakataong nawika sa ating gospel o nakasulat sa ating ebanghelyo. Ang angkan ni Jesus ay tubo sa lugar na iyon, di ba? Yung sinabi nga, yung mga kapatid niya, di ba? Ganyan sila. Yung mga the sisters, yung mga kapatid niyang babae, di ba? Kasama lang natin sila. So, simpleng mga tao, walang mayaman, walang makapangyarihan. Ayun, hinusgahan sila o hinusgahan siya na walang kalaban-laban. Di nila alam na ang Diyos na pala ang kanilang hinusgahan. Madalas, ngayon, nararanasan natin na kung ano-ano yung ginagawang panghuhusga, yung prejudice kagad tayo. Hindi natin pinakikinggan muna. Kumbaga, okay, kakilala mo, simpleng tao lang yan, pero pinakinggan mo ba kung ano yung sinasabi niya? Kung tama yung sinasabi niya, sundan mo. Ngayon, kung hindi, edi hindi tama. Pero siya, nahusgahan kagad. Actually, may kwento ako dyan sa familiarity breeds contempt. Ako yung palpak. Actually, kwento ko muna yung ako yung hinusgahan. Para naman hindi masyadong palpak yung simula. Nung bagong nagtatrabaho ako, so 21 years old, nagsimula ako sa government office. Yung pagpasok ko sa trabaho, ako yung pinakabata. Madalas na sa akin nabibigay yung mga assignments na wala nang gustong gumawa. Di ba gano'n naman? Yung pinakabata, siya yung inuutos-utusan. Dahil nasanay sila sa gano'n, basta na lang tinatambak sa akin yung mga trabaho. Kaya isang beses, hindi siguro nila napansin yung inutos nila sa akin, isang event, may isang major seminar, na ako yung kailangang maging punong abala. Nung naisip nila o nung napansin nila na major pala yung event na yon, nagpanik sila kasi malapit na. Pero huli na ang lahat. Kasi hindi na pwedeng bawiin sa akin. Ginagawa ko na, trabaho ko na eh. Pangalawa, hindi nila ako pwedeng tulungan kasi sila may mga kanya-kanyang events din. Kumbaga, busy na rin sila. Wala na talaga. Ako pero na lang, tita, inattempt ba nilang
kunin sa inyo yung event na yun? Kasi, di ba, sabi niyo po, major event. Major. Actually, napag-usapan na, hala, kay Karen pala yun. So, hindi nila, mababait yung mga office mates ko eh. Feeling nila, baby nila ako. So, syempre, 21 ako, sila mga 30 plus, magpo-40 na. Parang, kunyari, ako ngayon, tapos kayo. Kami. Oo, mababait sila sa akin. Pero, yun nga, tutulungan nila ako dapat. Yung problema, hindi na nila ako kayang tulungan. Kasi may gagawin na rin sila. So, sa totoo lang, kinakabahan na rin ako. Ayan Paano ako hindi kakabahan? Parang, I think, regional yata yung meeting na yun. When I say region, hindi NCR ha, sa Manila kasi. When we say regional, ASEAN, yung Southeast Asia. Southeast Asian Nation. Oo. So, kinakabahan na rin ako. Kaya lang, trabaho yan eh. Kailangan nang gawin. Tapos, naisip, hindi naman ako magaling. Lalo na bata pa ako noon. Hindi naman ako si Supergirl. Kaya lang, may mga pakialamera akong roommates. Yan na. Yes. Yan na. Kasama ko sa bahay, sa apartment noon, yung mga kasama na mga kaibigan. So, mga graduate students, tapos yung kapatid ko, kasama ko rin sa bahay. May mga kaibigan sila. Parang community kami. Parang tayo ngayon, yung motto natin, di ba? Parang all for one and one for all. Pag may trabaho, yan, bayanihan. So, ano yung ginagawa nila? Pag labas nila sa school, diretso sila sa office ko. So, after office hours, nandun sila. So, wala nang mga tao kung minsan or iilan na lang. Hindi nila napapansin na gagawa yung trabaho. Yung iba, sila yung nagtatype. Yung iba, sila yung nag-ayos ng mga, yung gagamitin para sa seminar. Nung malapit na yung seminar, yung iba, sila yung pumunta ng hotel, nag-inspect. So, chinek yung venue kung ayos. Pati yung, yung skirting ng lamesa para sa buffet table. Pinakialaman nila. So, tinulungan nila ako. Ano naman yan eh, yung, di ba, hindi naman talaga ako Supergirl, pero may tumulong sa akin. So, yung mga office mates ko na medyo mababa yung expectation, dahil yun nga, kumbaga yung, paano ba yan? Kay Karen napunta, wala man siyang kasama, wala man ganun, walang senior staff na kasama. So, kung yung expectations dapat sa output ng seminar, 10, siguro naging 6 na lang, or 5, or even 4. Kasi ano nga ba naman yung aasahan? Pero naging successful naman po Yun. Pagkatapos ng event, successful. Pinuri pa kami ng director. Ano pong feeling, tita? Siyempre, pumapalakpak yung tenga ko. As usual! As usual. Si tita. Oo, kasi yung community, yung nagtrabaho. Hindi ako mag-isa. Pero yun nga, yung feeling nila hindi mangyayari. So personally, hindi naman ako nasaktan na hinusgahan ako, pero nagkaroon ng low expectations. Kasi sino nga naman ako para magawa yun lahat? Pinakabata pa po. Parang wala pa pong experience talaga sa Yes. Ano nasabi nila, tita? Hindi kasi nila nakikitang dumarating yung mga housemates ko. So, akala nila ako lang yung gumawa. So, sinabi ko, hindi naman po ako lang yung gumawa niyan. So, sabi nila, may elves ka pala. Yan po yung tinatawag nating ninja moves. Yes! Ninja moves! Dan. Oo, sa panahon ngayon, ninja moves ngayon. Ayun, nakaraos ang seminar, so maayos at napuri pa kami. Walang palpak. So, yun yung feeling ko na medyo nahusgahan. Although, hindi naman, not too negative naman na personal na paghuhusga. Yung pangalawang kwento ko naman, ako yung humusga. Nako, Hala, tita. ako yung palpak talaga. Aminado naman ako nun. Around the year before, 2000 and something, 2012, 2002 siguro. Panahon ng EDSA 2, nung nagpapatalsik tayo ng isang presidente. So, nagtuturo ako noon ng college. Ang kapatid ko, nakakabatang kapatid, si Eric, the younger brother, nagtuturo naman siya sa high school. Isa lang yung pamantasan namin sa Manila. So, same campus yan. Alala ako kasi sa amin sa university na yon, hindi kayo pipiliting sumama sa rally o hindi kayo ikukulong sa loob ng campus. Kung gusto ninyong sumama,
pwede kayong sumama. Tapos kung, kunyari, medyo marami-rami yung sasama, yung mga professors, kailangan samahan kayo. Guided. Laging guided yan. So, yung mga estudyante ko, marami-rami. Ako, isang buong klase. Talagang ano yan may discussion muna. Hindi kayo sugod ng sugod. Pag-uusapan muna, bakit tayo sasama? Bakit ganon? So, discussion yan sa class. Imagine science class yung tinuturo ko, pero dahil yung pagkilos nasa oras ko, ako yung sasama sa kanila. O, di napag-usapan. Ako naman, alam ko, kasi housemate ko rin yung kapatid ko noon, kasama ko sa bahay. Siya rin, may ganong pagkilos din sa kanila sa high school. So, napag-uusapan namin na yung mga bata, all boys pa man din, ako, raging hormones, no? Teenage boys. Gusto rin nilang sumama. So, sa pagsama nila, ako yung kinabahan kasi yung kapatid ko, higit na mas bata sa akin yun. Hindi yun sanay makipag-rally. Kung siya yung guide, sabi ko, paano yan? The blind leading the blind? O, diba? Kasi ako, mula bata, 80s. Batang 80s ako. Lagi akong sinasama ng mga uncles, ng mga aunties. May mga madre, may mga pare. Sanay ako makipag-rally. Yung kapatid ko, hindi naman yan, hindi yan sumasama. So, paano? Nung oras na ng rally, nasa admin building kami, doon yung pagsasama-samahin yung mga students. Kita ko, galing ng high school. Ready to sugod, kumbaga. Pero, very, very orderly. Tapos lahat nagdadasal. Yung alam mo na pinag-isipan ito, na lalakad sila na hindi lang makikigulo. Kasi yung worry noon at that time, kayo maayos, peaceful yung means na gusto nyong mangyari. Pero baka mamaya may makalusot, manggugulo sa kalagitnaan. Kung hindi ninyo yan binabantayan, mapapahamak kayo. Kasi pag may nanggulo, akala nila galing sa hanay ninyo yon, di ba? Kunyari, tayong apat na yon, peaceful. Tapos may pumasok na nanggugulo. Akala ng iba, yung... Sa atin. Oo, sa atin yon. So, hindi ganon. Gulat ako. Yung kapatid ko yung nagli-lead. Siya pa yung marshal. Siya yung nagdadala ng flag. Kasi siya yung teacher, di ba? Tapos, may kumalabit sa akin from my back. Isang pare na administrator. Sabi niya, yung nag-ayos niyan, si Eric, maayos at well-prepared. Nako, napahiya ako. Hala, tita. Siyempre, younger brother, napahiya ako. Sabi ko, muntik ko nang malunok yung dila ko, no? Sabi ko, ayan, hinusgahan ko kasi ang aking kapatid. Pero proud naman ako. Proud ate. Proud ate, syempre. So, yung ano na yon, yung moment na yon na hinusgahan ko, ay palpak talaga ako. Pero, nangyayari kasi yan sa atin. Anyway, itutuloy natin yan. Medyo nag-overtime na tayo ng konti. Yung ating mga kwentuhan, itutuloy natin sa second segment. Ngayon, magpapatugtog muna tayo ng anong kanta, Bernadette? Siya. Okay. May papuri.
Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin ang bigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman. Nagbabalik po kami ngayon sa ating programang Barkadahan kay Kristo. Kasama pa rin po ninyo si Karen Shi sa ngalan ni na Father Pep at Sister Son. Kasama pa rin po si Bernadette, si Karen at si James. Tuloy natin. Nasaan na nga ba tayo kanina yung mga paghuhusga? May tanong si Kuya James. May tanong po ako. Tungkol sa... Ito sa ebanghelyo natin. Okay. May nabanggit kasi sa ebanghelyo natin na may mga kapatid si Kristo na babae at lalaki. Mhm. Tama. Binanggit pa yung pangalan ng mga lalaki. binanggit pa yung mga... So, ang ibig bang sabihin nun ay may ibang anak ba si Birhen Maria? Tama. Yun yung laging ginagamit ng mga protestante nating mga kapatid para sabihin sa atin na si Kristo may ibang mga kapatid o yung Birheng Maria may mga anak kaya hindi siya birhen. 'Di ba? Yun po ay isang literal na pag-interpret o interpretasyon ng Biblia. Hindi po tunay, hindi blood brothers. Excuse me. Kung babasahin po natin kasi yung Biblia na literal, mapapahamak tayo. Excuse me. Yung pagbabasa po ng Biblia, kailangan isinasaalang-alang ang ating ang kultura nila sa panahong yon. Nung panahong yon, sa mga Hudyo, gamit po nila ang katagang kapatid para sa ibang mga kamag-anak. Tulad ngayon, kunyari, naku, bigla akong kinabahan o inubo. Anyway, tulad ngayon, 'di ba, gamit pa rin natin 'yan yung kapatid ko, yung ingwali ko in Kapampangan. Hindi ibig sabihin noon na blood brother. 'Di ba, kunyari, ikaw Bernadette, ilan yung mga tinatawag mong wali? Si Karen, tita! Para po sa atin, sa church, di ba? Nagtatawagan po tayo ng brothers and sisters. Pero hindi naman po tayo blood related. Ganon. Tama. Ako, tinuturing kong kapatid si Ate Bersa, si Kuya James. Oo. Tsaka, di ba tayo, pag yung mga Hudyo, ganun din kasi, yung mga pamilya nila, very close-knit. Kunyari, isang angkan. Angkan yan eh. Angkan, ibig sabihin, pinsan, pamangkin, tiya, tiyo, basta related sila. Usually, gamit nila yung term na brother. Opo. So, kunyari, di ba Bernadette, ikaw, pag tinitingnan ko kayo ngayon, Bernadette, si Jerome, dalawa lang silang magkapatid. Pero, pag nandyan sina Rosette, sina Rona, dahil ka mag-anak, tingin ko sa kanila isang pamilya. Pag sinabing isang pamilya, hindi naman ibig sabihin nun, one unit o isa lang yung tatay, isa lang yung ina. Hindi po ganun yon. Ano yan? Nasa mga commentary na yan ng Bible mismo. Kung i-check natin yung New American Bible, tingnan natin yung mga footnotes, naka-mention yan sa gospel ngayon. Yung interpretation na yun, James, masyadong literal. Pero tama ka, lagi yung ginagamit. Gamit yan lagi sa atin para sabihin si Jesucristo may ibang mga blood brothers and sisters na kaya hindi totoo daw na virgin si Mama Mary.
parang pambutas lang po nila yan sa atin. Actually, literal kasi na interpretation 'yan. Yung mga literal interpretation, maliligaw ka talaga. Kasi, tandaan, yung Bible, isinulat pa rin yan hango sa kultura ng panahong yon. So, hindi. Ano yan? Yung tamang interpretation nun, kamag-anak. Okay. Ano pa? Text. May text. May text thread po tayo Sige. from 5216. Bali, nagtatanong po siya. Good PM po sa lahat ng mga tagapakinig ng Barkadahan kay Kristo. May bisyo po ako tulad ng paninigarilyo. Nagkasakit na po ako ng TB. Yun, may sakit po siya. Gumaling naman ako sa sakit ko. Bumabalik naman po ang paninigarilyo ko. Ang tanong ko po, gusto ko nang tigilan sa isip at sa puso ko, pero bakit pilit kong binibili, inahanap-hanap pa rin ng katawan ko? Ngayon po, inuubo na naman ako. Alam kong nandyan lang si God para gabayan niya ako. Hindi ako yung nag-text na yan. Inuubo ako. Bigla akong inubo eh. May, yan? Paano po yan? Brother or sister, yung, salamat sa inyong text at pagbabahagi sa amin ng inyong kwento. Yung tanong po ninyong yan, maintindihan naman natin eh. Kasi kung minsan, kahit gusto na natin gawin, nasa puso, nasa isip, kung yung katawan natin nasanay sa ganyang ugali, minsan, kailangan yung pagtugon, physical din. Baka kailangan, kung paninigarilyo, wala kasing naninigarilyo dito sa amin, pero may idea po kami na addiction kasi yung tawag, pag yung hinahanap-hanap ng katawan. So, yung iba, gagawin nila, unti-unti, yung pagbawas. Kunwari, kung nakakadalawang packs kayo ng sigarilyo sa maghapon, every week, babawasan ninyo yan ng ilang sticks hanggang totally mawala. May ganun po na method. May iba naman, yung tinatawag nilang cold turkey, basta itigil mo immediately. So, depende kung ano po yung hiyang sa inyo. Tapos, kung ayaw talaga, baka kailangan makipagkita po kayo sa isang doktor. Baka may kailangang ireseta na initially pa, yung makakatulong sa inyo. Physical din po kasi yung response. Pero, syempre, kailangan pinagdadasal yan. Tapos, yung inyong mga kaibigan at kamag-anak, dapat supportive din. Kung gusto po nilang tulungan kayo, kung sila'y naninigarilyo, dapat hindi din sila naninigarilyo sa harap ninyo. Saka hindi naman po makukuha sa mabilisang proseso. Lalo-lalo na po kung matagal na kayo nagtitik ng ganun. No, so, tama. yun nga po, pakonti-konti. Tsaka, yung ako po, may tito po ako, natanggal na po niya ngayon yung paninigarilyo niya. Yung substitute pong ginamit niya, candy. Kapag, minsan po kasi sasabi nila, naduduwal sila kapag hindi sila naninigarilyo. So, candy po yung initially, ginagamit tapos niya. later on, Nawala na po. Yung naman sa amin, tita, di ba nagtitinda kami? Oo. May suki kami doon na palaging bumibili ng yema. Mahilig siya manigarilyo. So, ngayon, inintunan niya, nag-yema na lang siya. Diabetes. Hindi tumaba. Hindi pa naman diabetes. Nakasyan. Okay. May may iba-ibang coping mechanisms. Pero syempre, yun nga, kung papalitan naman ninyo ng something else, kasi sabi nila kung minsan yung smoking daw oral fixation eh. So, kailangan yung bibig mo may laman, may ginagawa. Dapat wag naman yung masama din yung pampapalit. Sabihin mo, Karen, yung yema, hindi masyadong... Hindi din maganda yun. Maka-diabetes naman. Magdasal ka na lang. Hindi, magdadasal din. Tapos, yun, unti-unti. Tsaka dapat po, mindful tayo. Mindful, ibig sabihin, conscious tayo. So, makakatulong, kunwari, kung yung sa maghapon, ililista natin kung ilan yung ginamit mong sigarilyo. Tapos, para mindful ka, alam mo na. Kasi kung minsan, lalo na pag busy, tapos, sigarilyo ka ng sigarilyo, hindi mo mapapansin siguro nakailang sticks ka na, tapos naku, 1 pack, 2 pack na. So kung nililista mo yan, tapos everyday binabawasan mo, mas conscious ka. Sana po nakatulong. Meron po tayong isang texter from 4795. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat
na patuloy ninyong binabalita ang salita ng Diyos Ama. God bless all po. Jesus Lord. Amen. Salamat din po sa inyong text na natutuwa din kami kapag tinetext po ninyo kami. Nakikinig, ibig sabihin nakikinig po kayo at masaya din na nakikibahagi. Karen, may babatiin kayo? Okay. Meron po tayo ngayon na Saint of the Day. Oo, tama. May Saint of the Day tayo ngayon. Sino ang ating Saint of the Day? Si Saint Andrew Corsini. Para sa atin, lalo na dito sa Pilipinas. Sino si Saint Andrew Corsini? Siya ay isang Italian. He is pinanganak siya noong 1302. Tama po ba? Carmelite friar siya. Oo, tama. Carmelite friar nga siya. So, isang pare na Carmelita. Oo. Tama po bang pinanganak siya sa mayamang pamilya? Oo. Si Saint Andrew Corsini, sabi nila, pinanganak siya sa illustrious Corsini family. So, may sinasabi. Dugong bughaw. Siguro, kung hindi man, baka mayaman o may power, may kapangyarihan nung panahong yon. Nung bata daw siya, he was wild and dissolute. So, ano ibig Gano'n sabihin? po kaya ka-wild yun? Siguro, matigas yung ulo niya. Kasi, bata. Napapaaray siya. Karen. Relate yata. Sabi niya, yung nanay daw niya, yun yung di bata siya. Tapos ang matigas yung ulo. Pero yung nanay niya, kinwentuhan siya. Bago daw siya ipinanganak, may isang Carmelite friar din. Tapos, parang, sinabihan siya ng nanay niya di pumasok siya, naging Carmelite siya. Tapos, nung Carmelite na siya, grabe yung disiplina din niya sa sarili. Hindi basta-basta lang yung ginawa niya. So, nung po bang naging obispo siya, ano po yung kanyang pamumuhay? Nung naging obispo na siya, naging simple. So, umayos yung buhay niya. Hindi na siya wild, naging friar siya. Naging obispo siya, tapos yung pagmamalasakit niya sa mga mahirap, talagang of note. Kumbaga, kapansin-pansin. Oo. Parang Tapos, hirap po nun, no? Nung buhay niya, mayaman. Tapos bigla nag-shift siya sa simpleng buhay, simpleng pamumuhay, no? Hindi naman mag-isa lang siya na ganun. Ganun talaga pag may conversion. Alala ninyo si Saint Francis of Assisi. O, di ba, pinanood natin yung movies niya. Yung si Saint Francis, anak ng merchant. Sa, Italian din, di ba? Nung siya ay sumugod sa gyera, tapos umiba yung buhay, nagkasakit siya. Tapos yung conversion story niya, di ba yung mga minana niya, pinamigay, tapos yung tatay niya ay nagalit pa kasi yung mga bolts and bolts of cloth, kasi cloth merchant yung tatay niya, di ba? Anong ginawa ni Saint Francis? San Francisco de Assisi, pinamigay. Oh. So, yung mga ganyan na conversion stories, hindi naman nakakapagtaka. Kasi, di ba pag nalaman natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Ano yung call for us? Recently. Iwan mo yung family mo, tapos yung yaman mo, ipapamigay mo sa mahirap. Yes. Yes. Yung sabi ni Hesukristo sa rich young man, di siguro feel nila. So, ano yung nangyari? Kailan siya pinanganak, tita? 1302. So, a long time ago. Ayun nga, yung kwento natin, nung naging obispo na siya, yung 12 years daw siya na bishop. So, namatay siya sa Florence in 1373 at the age of 71. Nakanonize siya 1675. 13, how many hundreds of years bago siya nakanonize? Almost 300 years ba? Tama ba? So, yung conversion story siguro yung tinitingnan kaya siya naging santo. Tapos yung ginawa din niya as a bishop, yung peacemaker din daw siya eh. Yung
Kasi may kaguluhan. Sa Italy noon, parang tayo sa Pilipinas ngayon. Kasi actually, pag tiningnan mo yung history ng Italy at history ng Pilipinas, makikita mo may pagkakapareho. Di ba tayo, nung bago dumating yung mga Kastila, wala namang Pilipinas. Kanya-kanyang tribo tayo. Tribong Kapampangan, tribong Tagalog, tribong Ilocano. Yung mga Italians, ganun din. Kingdom. Kingdom of Florence, Kingdom of Quezon. So sila, maraming away-away yan. Tapos, between kingdoms. Tapos, within the kingdom, may yung mga away-away din. Si Saint Andrew Corsini, at that time, peacemaker din daw siya. Parang si Santa Rita, di ba? Relate tayo. Kailan siya namatay, tita? Tsaka anong kinamatay niya? Hindi ko sigurado kung anong kinamatay niya, pero 1373 nga daw. So, 71 years old siya. So today, tinitingnan natin yung kapistahan nitong si Saint Andrew Corsini. Ano yan? Model din sa atin ngayon dapat ang peace. Kasi tingnan mo naman kung anong nangyayari sa atin. Lalo sa Mindanao. Oo. Kamatay lang ng 44. Fallen 44. Oo. Hindi lang yon. So marami pa. Puwera sa mga namamatay. Pag tiningnan mo yung special mention sa kanya, poverty, tapos peace. Hindi ba relate tayo dyan ngayon? Yes. Poverty is everywhere. Kung hindi ka mamamatay sa baril, mamamatay ka sa gutom. Sa Oo, kahirapan. sa kahirapan. So, dapat siguro special prayers to Saint Andrew Corsini para sa ating bayan. Nasaan na tayo? Sandaling oras na lang. Ang bilis ng oras, May mga gusto ba tayong mga batiin o special announcements? Yung mga exams ninyo, kailan yan? Next week. Next week na. Next week. Valentine's Day nag-exam. Yes. Kadate po namin mga books Test namin. paper, Test reviewer. papers. That's good daw, sabi ni James. So, Baka that's good ka dyan, malapit na din nyo sa'yo. Oh, yun sa'yo. Oh, di ba? Nako, puro exams po sila. So, kung pwede po ninyong ipagdasal ang aking mga kaibigang mga bata dito. Maalag. Ikaw, tita, wala po ba kayong exam next week na Exam next pinaghahandaan? week. Sa Hindi 14. naman yata po may exam. Ibang klaseng exam. Life and death exam, di ba? Pagtrabaho kasi ganyan yan. At yun, kaya relate tayo sa ating ebanghelyo ngayong gabi. Bakit nga ba? Kasi pag sa buhay ganyan talaga Kung minsan mapapasugod ka sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Parang unknown. Yes, unknown. Yung mga kasama mo, kung minsan magtataka din, ano na naman yung Pinaggagawa nyo. Oo. Ano yan? Kaya nyo ba yan? Yung laging tanong sa atin. So, sa ating mga sugod ng sugod, na katulad natin, may mga misyon sa buhay, tandaan po natin, si Jesucristo ay dumaan din ng ganyang mga paghuhusga. Kaya yung sabi nga, di ba, sa gospel, hindi siya nakagawa ng mga milagro sa lugar na yun. Kasi may lack of faith yung mga Hindi tao. naman po sila naniniwala. Oo. Kasi kahit mag-e-effort ka, kung wala namang, in the case of Jesus Christ, kahit effort, kung yung mga lumapit naman, o yung mga kasama niya na dapat matutulungan, hindi naman naniniwala, walang mangyayari. Unlike yung gospel kahapon. Yung babae mismo yung lumapit. At snatch the power from Christ. Ganon yung halos na imagery, no? Yun, ibig sabihin yung pananampalataya o paniniwala ng babaeng yun. Higit o mataas, high level of faith. Tsaka yung yung mind daw po, powerful. Kapag daw po pinaniwalaan mo yung isang bagay, mangyayari daw po yung bagay na yun. Pero kapag di ka daw po naniniwala, kahit na anong effort na gawin mo, wala po daw mangyayari. Oo nga. Totoo So, yun. Di ba sa English, sabi sa gospel, he was astonished by their lack of faith. Ibig sabihin, Yes. talagang nagtaka siguro si Jesus, ano ba tong mga taong to? Nasa harap na nila
hindi pa rin nila pinaniniwala. Tapos nababalitaan naman po nila yung mga miracles na nagagawa niya sa ibang bayan. Tapos kung saan pa siya lumaki, kung ano pa yung bayan niya, siya pa yung hindi siya pinaniniwalaan, di ba? Pero yun nga kasi yung challenge, Bernadette, di ba? Kung minsan, dahil, kunyari, ako, nakikita ko kayo halos araw-araw, once a week. Alam ko yung mga kahinaan ninyo, alam ko yung mga strengths ninyo. So, kung may darating na pagsusubok, syempre, yung una kong iisipin, part of the assessment yun eh. Tama ba? Kaya ba ni Karen? Kaya ba ni James? Kaya ba ni Bernadette itong dadaanan nilang to? Kailangan na ba nila ng backup? Diba ako kasi, si tita, kailangan ko na ba tulungan? O baka kailangan sila muna yung mag-isa. Pero kung minsan may ibang tao, nangunguna yung panghuhusga, napapapo doon. Instead of an assessment, yung nangyayari, hanggang doon na lang. Sa tingin ko sa mga tao, yung mga kababayan ni Cristo, medyo nagkulang ng discernment. They did not see the signs of the times. Yes. Kulang na kulang. So, huwag sana tayong tutugan sa kanila. Yung ating discernment, sana taasan ng konti, mas maging mapagmasid at mas maging madasalin. Magmasid, magdasal. So, on that note, tapusin na natin ang episode for today, Wednesday. Sa isang Magpaalam na prayer. tayo sa isa. Prayer. Prayer muna bago tayo magpaalam. Sige. Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hope and desire. Your Spirit brings grace, truth, freedom, and abundant life. Set my heart on fire with your love and truth. Amen. 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 Ganda nun. Uli. Ang sarap. Set my heart on fire. Set a Yes. fire. On fire ba tayo? What you think? Yes. Magpaalam na tayo. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa pakikinig. Bukas po ulit, Thursday, magsama-sama po tayo sa pakikinig. Hello po sa kapatid ko, tsaka sa nanay ko na nakikinig. Hello, gang! Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ang dami ko natutunan. Kita-kita po ulit bukas. At hi po kay Father Ed De Leon. At saka kay Kuya Chester, Ate Haya. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong araw. Nabati ko po pala yung aking mga katrabaho dito sa Lubao.